Pagsapit pa lang ng alas 8 ng umaga sa isang elementary school sa Japan, may nangyayari na sa kusina ng eskwelahan. Dito, makikita mo mga staff na sobrang busy sa paggawa ng tanghalian o lunch na kakainin ng mga estudyanteng bata doon. Napakalinis ng kusina nila, no spot at all. Ang mga taong nagtatrabaho rito parang nasa sterile microchip factory. Kompleto sa malinis na uniform, may takip sa ulo, mask at maingat ang galaw nila. Dito kasi sa Japan, seryosong usapan ng school lunch. Araw-araw, ginagawa ang pagkain from the scratch. Yung mga ingredients nila, fresh lahat. Hindi basta iniinit lang yung pagkain. Hinihiwa nila yung vegetables, hinihahanda ang karne, niluluto ang soup. Tapos yung mga gulay, karne at iba pang ingredients ay dinadala sa school kitchen mula sa maliliit na tindahan sa bawat distrito ng Japan. Maliban dyan, bawat eskwelahan din doon, may sarili pa silang nutritionist na nagpa-plan ng pagkain para siguraduhing balanse ang bawat meal ng mga bata. Pagsapit ng lunchtime, makikitang mga estudyante na naghahanda na para kumain. Araw-araw, may 6 na bata na naka-assign para mag-serve ng pagkain sa kanilang mga kaklase. Parang mga waiters at waitresses. Sila ang kumukuha ng food carts, plato at utensils. Suot nila ang kanilang maliit na uniforms. May hats, masks at aprons. Parang mini kitchen crew. Ang cute kung isipin mo kasi, no? Sa normal na school canteen, hindi naman tayo lagi na-excite pumunta doon, di ba? Pero ibahin mo ang cafeteria sa Japan, ibang klase. Sa isang normal na araw sa eskwelahan doon, usually ang menu ay rice, blanched vegetables, soup at isang special treat. Ang isang example, fried squid. Ayon sa eskwelahan, nakakain lang ng fried foods ang mga bata ng halos 2 beses kada buwan. Balanse ang meal, may protein, may carbs, may fiber, at ang dessert nila, 1/4 ng orange. Maliban dyan, meron din silang kinaugalian na walang kakain hanggat hindi pa naseserbisyohan ang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagpapasalamat sa pagkain gamit ang salitang "Itadakimasu." Ang nakakagulat pa, yung mga gulay, habang kinakain ng meal, mapapansin na hindi lang basta kinakain ng mga bata ang mga gulay. Inuubos talaga nila ito. Malinis yung plato nila. Para sa maraming bata kasi sa ibang bansa, gulay yung iniiwan nila. Pero dito sa Japan, bahagi ng kanilang kultura ang pagkain ng vegetables. Ayon sa school nutritionist, ang pagpapakain ng healthy food sa mga bata ay hindi lang basta skill. Isa itong mission. Ang pangunahing prinsipyo kasi nila, turuan ang mga bata habang nasa murang edad pa sila kung paano kumain ng tama para madala nilang aral na iyon hanggang pagtanda. Sa Japan, tinatawag itong shokuiku o ibig sabihin food education na nagtuturo ng tamang pagkain, kultura, manners at gratitude. Sa madaling salita, hindi lang nila pinapakain ng bata. Tinuturuan sila kung paano pakainin ng tama ang sarili niya habang buhay. At dito mo talaga makikita ang malaking diferensya. Dito sa Pilipinas, marami pa rin batang pumapasok ng gutom at malnourished. Kaya importante ang panukala ni Senator Kiko Pangilinan na free breakfast program para sa mga batang nasa public daycare hanggang grade 12. Ang panukala niya, araw-araw silang bibigyan ng masustansyang almusal at dapat yung mga ingredients ay bibilhin direkta mula sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Magandang panukalang ito dahil 2 problemang tinatarget niya. Una, busog na agad at mas healthy ang mga bata. Pangalawa, may siguradong buyers na ang ating mga magsasaka at mangingisda. Pero ang free breakfast bill na ito ay panukala pa lamang at kailangan pang maipasa bilang batas. Alam naman natin na mahirap mag-aral kapag kumakalam ang sikmura. Kaya kung may lesson tayo from Japan, ay maaari natin gawing example ang lunchtime culture nila doon. Kung gusto mo pa ng magito pang contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.